Panginoon. Papuri sa kaitaasan, siya'y papurihan, Diyos ng lahat. O papuri sa kaitaasan, siya'y papurihan, ngayon at magpakailanman. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang isang angkan ng Diyos upang sama-sama tayong mag-alay at magpasalamat sa ating Ama sa pamamagitan ng ating mahal na pong Jesus Nazareno. Upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, hilingin natin ang awa ng Diyos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kawan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, maisaloob nawa naming palagian ang mga galing ng Espiritu ng Kabanalan upang sa salita at gawa ay aming magampanan ang lahat ng iyong mga kinalulugdan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Maupo po tayo. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol Santiago. Mga pinakamamahal, ano ang pinagmumulan ng inyong alitan at paglalaban-laban? Hindi ba't ang masasamang nasa na namumugad sa kalooban ng bawat isa sa inyo at pawang nagkakalaban-laban? Mayroon kayong pinakamimithi, ngunit hindi ninyo makamtan, kaya't papatay kayo kung kailangan. Mapasa inyo lamang ito, dahil sa inyong pag-iimbot sa mga bagay na hindi inyo, kayo'y nagkakagalit at naglalaban-laban. Hindi ba ninyo nakakamtan ang inyong minimithi, sapagkat hindi kayo humihingi sa Diyos? At humingi man kayo, wala rin kayong natatanggap, sapagkat nasa inyong layunin, humihingi kayo upang gamitin sa kalayawan. Mga taksil, hindi ba ninyo alam na kapag kinaibigan ninyo ang sanlibutan, ay kinakaaway naman ninyo ang Diyos? Kaya't sinumang nagnanais na maging kaibigan ng sanlibutan ay kaaway ng Diyos. Baka naman ang akala ninyo'y walang kabuluhan ang nasasaad sa kasulatan na napakarubdob ng pag-ibig ng Diyos sa Espiritong ibinigay niya sa atin at ayaw niya ng may kaagaw sa ating pag-ibig. Ngunit, higit na malakas ang tulong na ibinigay sa atin ng Diyos, sapagkat ang sabi ng kasulatan, ang Diyos ay laban sa mga palalo, ngunit tumutulong sa mga mapagpakumbaba. Kaya nga, pasakop kayo sa Diyos.
Labanan ninyo ang diablo at lalayuan niya kayo. Lumapit kayo sa Diyos at lalapit siya sa inyo. Linisin ninyo ang inyong mga kamay, kayong mga may kasalanan. Linisin ninyo ang inyong puso, kayong pabago-bago ang isip. Mamighati kayo, maghinagpis at tumangis. Palitan ninyo ng pagluha ang inyong halakhakan at ng kapanglawan ang inyong kagalakan. Magpakababa kayo sa harapan ng Panginoon at itataas niya kayo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ilagak ang suliranin sa Diyos na matulungin. Ilagak ang suliranin sa Diyos na matulungin. Wika ko, kung ako lamang ay may pakpak, parang kalapati ako ay lilipad. Ako ay hahanap ng dakong panatag. Aking liliparin ang malayong lugar at doon sa ilang ako mananahan. Ilagak ang suliranin sa Diyos na matulungin. Ako ay hahanap agad ng kanlungan upang makaiwas sa bagyong daratal. Sila ay wasakin, poon guluhin mo, pag-uusap nila'y bayaang malito. Ilagak ang suliranin sa Diyos na matulungin. Yamang karahasan ang nakikita ko at sa lungsod nila ay nagkakagulo. Sa lungsod na puno ng sama't ligalig, araw-gabi doon sila lumiligid. Ilagak ang suliranin sa Diyos na matulungin. Ilagak sa puon yaong suliranin, at ikaw ay hindi niya bibiguin. Hindi babayaan ang taong magaling. Ilagak ang suliranin sa Diyos na matulungin. Tumayo po tayo. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sa krus ni Kristo dinangal, itong ating pamumuhay, na para sa Kanya lamang. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sina Jesus at ang kanyang mga alagad ay nagdaan ng Galilea. Ayaw ni Jesus na malaman ito ng mga tao, sapagkat tinuturuan niya ang kanyang mga alagad. Sinabi niya, ang anak ng tao ay ipagkakanulo at papatayin, ngunit muling mabubuhay sa ikatlong araw. Hindi nila naunawaan ang sinabi niya, ngunit natatakot naman silang magtanong sa kanya. At dumating sila sa Capernaum. Nang sila'y nasa bahay na, tinanong ni Jesus ang kanyang mga alagad, ano bang pinagtatalunan ninyo sa daan? Hindi sila kumibo.
sapagkat ang pinagtatalunan nila ay kung sino sa kanila ang pinakadakila. Naupo si Jesus, tinawag ang 12 at sinabi, ang sino mang nagnanais maging una, ay dapat maging huli sa lahat at maging lingkod ng lahat. Tinawag niya ang isang maliit na bata at pinatayo sa harapan nila. Pagkatapos kinalong niya ito at sinabi, ang sino mang tumanggap sa isang maliit na batang tulad nito, alang-alang sa akin ay tumatanggap sa akin. At sino mang tumatanggap sa akin, hindi ako ang kanyang tinatanggap, kundi ang nagsugo sa akin. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Maupo po tayo. Magandang umaga po sa inyong lahat at maligayang pagdating sa tahanan ng ating mahal na pong Jesus Nazareno. Pinagdarasal at binabati din natin ang mga may sakit, nag-aalaga sa may sakit, mga kababayan, mga kadeboto natin mula sa iba't ibang panig ng bansa daigdig na nais sumama sa misa dito sa Quiapo, sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Ipinapaalala sa atin, ngayon tayo nagbabalik na sa karaniwang panahon, ang isang napakagandang aral. Tayo bumabalik sa pangkaraniwang panahon matapos ang Kwaresma, matapos ang panahon ng muling pagkabuhay, dahil alam bagay, busog na tayo, naliwanagan na tayo, nabiyayaan na tayo, kaya handa na tayong isabuhay ang mga tinuro at ipinakita sa atin ni Jesus Nazareno. At ang isang napakagandang pagsasabuhay ng turo ni Jesus Nazareno ay matatagpuan natin ngayon sa mga pagbasa. Sa unang pagbasa, sinabi ni Santiago, ang isa sa pinakadahilan ng kaguluhan, alitan, away sa mundong ito ay ang mga makasariling pagnanasa, hangarin ng tao. Isa ro ito sa punot dulo ng gulo. Nag-aaway tayo dahil naglalaban-laban yung mga kagustuhan natin. Yung mga makasariling kagustuhan. Kaya nga nag-aaway. Gusto ko to, gusto din niya yun, gusto din ni isa yun. Iisa lang, 3 ang may gusto. Anong mangyayari? Mag-aaway-away. Hindi masama ang maghangad. Ngunit ang paalala ni Santiago, kung ang pagnanasa ay nagiging makasarili, inaakala mong dapat sa'yo ang hindi naman para sa'yo, doon nag-umpisa ang gulo. Kaya may patayan, siraan, kaguluhan. Nasabi ko na sa inyo minsan, ang hindi ko mawari sa ating bansa, minsan nakakalungkot o nakakainis o nakakagulat, magpapatayan para daw maglingkod sa bayan. Malapit na huli ang halalan. Alam natin yan sa atin, barangay level pa nga lang, hanggang sa pinakamataas, magpapatayan, magsisiraan, sa ngalan daw ng bayan. Saan ka pa nakakita ng ganun? Di ba kayo natutuwa nun? Magpapatayan daw sila para sa atin. Kayo na ang humusga kung totoo po yun. Kaya yun yung paalala ni Santiago. Kaya pag nagpapatayan na, nag-aaway na, nagsisiraan na, at iyon ay wag lang tayo tumingin sa mga politiko. Tingnan din natin ang sarili natin. Pag dumating ang punto, naninira ka na para makuha mo ang gusto mo, magsuri ka. Dahil baka nalilihis ka na at napapadala ka na sa tukso. Kaya halimbawa, magkakapatid kayo, magsisiraan kayo, magpapatayan kayo, mag-aaway kayo para
Sa ari-arian, suriin ng bawat isa. Ano ba talaga ang hangarin ko? Magkakaibigan kayo, magkakasama kayo sa isang samahan? Mag-aaway kayo para sa pwesto? Talaga bang paglilingkod ang hangad? Dahil pag may alitan na, kapag may karahasan na, kapag may siraan na, tignan nating mabuti. Makasarili na ba ang hinihiling natin? Ang pagnanasa natin? O napapaniwala lang tayong hindi naman pala ito talaga masama? Kaya nga nakita natin sa Ebanghelyo ang halimbawa, mismong ang mga alagad ni Jesus Nazareno, nag-aaway-away. At nung sila'y tiyanong, anong pinagkakaguluhan nyo? Nahiya sila nung una. Dahil alam nila, mali, makasarili. Dahil nagtatalo-talo sila kung sinong dapat mas mataas. Gustong kunin ng isa, gusto rin kunin ng iba. Ngayong araw na ito, tanungin natin, meron ba tayong pinagtatalunan? Kaya suriin natin, ano ba yung pinagtatalunan natin? Wagas ba ito? O napapadala na lang tayo ng dyablo? Sabi nga sa unang pagbasa. At ang gamot daw, para maibsan ang pagiging makasarili, ang isang panukat ni Jesus Nazareno, nung dinala niya ang bata sa harapan, sabi niya, ang sino mang tumanggap sa batang ito alang-alang sa akin, ay tumatanggap sa akin at sa nagsugo sa akin. Dito hindi sinabi ni Jesus Nazareno, tularan ng bata. Ang sabi niya, tanggapin ng bata. Siguro sa atin, magtataka tayo dahil tayo mga Pilipino lalo na, tuwan-tuwa tayo sa mga bata. Nag-aagawan pa nga tayo sa bata eh. Pero sa panahon ni Jesus, ang mga bata ay walang kwenta. Kahit sarili mong anak, parang pag-aari lang yan. Walang halaga ang isang bata. Kaya natatandaan ninyo, isa pang tagpo, pinagtabuyan ng mga alagad yung mga bata, pinaalis. Kaya nung sinabi ni Jesus Nazareno, ang sino mang tumanggap sa bata, ito ang panukatan ng tunay na kadakilaan. Ang sino mang tumatanggap sa mga walang halaga, sa mga sa mata ng tao walang kwenta, sa mga nasa laylayan ng lipunan, ito ang tunay na dakila. Kaya nga sabi rin po ni Santa Teresa ng Calcutta, kung gusto mong sukatin ang kadakilaan ng isang bayan, tignan ninyo kung papaano tinatrato ng bayan ang mga dukha, ang mga maliliit, ang mga walang boses, ang mga walang kalaban-laban. Gusto mo raw sukatin ang karakter ng isang tao? Tingnan ninyo ang kanyang ugali sa mga maliliit. Kapag ang isang tao may paggalang sa mga maliliit, dakila siya. Kapag ang isang lipunan, pilit na lang isinasantabi yung mga walang kalaban-laban, mga bata, nasa tiyan pa lang yan, pwede na yung ilaglag. Ay, yung mga may sakit, pwede na yung mamatay. Ay, yung mga pasaway, pwede na yung patayin. Kapag ganun na raw ang isang lipunan, hindi na tumatanggap ng mga bata, hindi na tumatanggap ng mga walang kalaban-laban, ng mga walang halaga, nawawala na rin ang kadakilaan. Kaya ipagdasal natin ang bayan natin, pagdasal natin ang mga pamilya natin, ang mga samahan natin, ang sarili natin, tunay tayong maging dakila, hindi sa mata ng mundo, kundi sa mata ng Diyos. At paano mo raw malalaman na tunay kang dakila kung ikay hindi nagiging makasarili at kung inuuna mo din ang mga maliliit.
Gaano mo tratuhin ang inyong kasambahay? Ang mga taong ipinagkatiwala sa iyo. Yung mga security guards, yung pagmupunta ka sa mga mall, yung mga janitor doon, yung mga nagdi-deliver, gaano natin tratuhin, hindi lang ang iba sa atin, kundi minsan ang tingin natin mas mababa sa atin. Sapagkat dito makikita sino ang tunay na dakila, sino ang katulad ni Jesus Nazareno. Tumayo po tayo. Mahal ko mga kapatid, ipinahayag ng Panginoon ng kanyang mapagligtas na kamatayan at muling pagkabuhay. Sa pamamagitan niya, ang mapagpakasakit na lingkod. Dali natin ang ating mga petisyon sa Ama sa lahat ng habag. Ang ating tugon, mahabaging Diyos, basbasan mo ang iyong mga anak. Mahabaging Diyos, paspasan mo ang iyong mga anak. Ang mga pinuno ng simbahan, naway, magpakita ng maliwanag na pananaw ng mapagtimping katatagan sa mga kaguluhan ng ating panahon. Manalangin tayo. Mahabaging Diyos, paspasan mo ang iyong mga anak. Ang kapayapaan at pagkakaisa, naway, maghari sa lahat ng mga bansa at sa lahat ng tao sa mundo. Manalangin tayo. Mahabaging Diyos, paspasan mo ang iyong mga anak. Atin nawang mapagtanto na hindi matatagpuan sa kapangyarihan at pagiging kagalang-galang ang tunay na kadakilaan, kundi makikita lamang ito sa paglilingkod sa kapwa. Manalangin tayo. Mahabaging Diyos, paspasan mo ang iyong mga anak. Ang may sakit, naway maiugat ang kanilang pagdurusa sa mga paghihirap ni Jesus sa krus. Manalangin tayo. Mahabaging Diyos, paspasan mo ang iyong mga anak. Ang mga nauna na sa ating mga yumao, naway tumanggap ng kapatawaran sa kanilang mga kasalanan. Manalangin tayo. Mahabaging Diyos, paspasan mo ang iyong mga anak. Makalangit na Ama, bigyan mo kami ng katapangan upang tanggapin ang mga paghihirap na dumaraan sa aming buhay. Akayin mo kami sa kaganapan ng kaligayahan ng iyong presensya. Hiling namin ito sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Maupo po tayo. Aming alay sa'yo, Panginoon, ang tinapay at alak na iyong kaloob upang gunitain ang iyong buhay na iningalay nang tayo'y magdiwang bilang isang sambayanan. Tumayo po tayo. Manalangin kayo mga kapatid upang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan ng iyang banal. Ama naming lumikha, sa pagganap namin ng banal na pagdiriwang,
upang ikaw ngayon aming paglingkuran. Hinihiling namin naway mapakinabangan ang aming inihain sa iyong karangalan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mong ito'y aming maihayag, kahit na ito'y walang anumang maidaragdag. Sa kadakilaang sa iyo ay likas. Sa pagpupuri namin ang nakikinabang, ay kami ring iyong pinakikiharapan sa pamamagitan ng iyong anak na minamahal. Kaya kaisa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan. O sana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan, lumuhod po tayo. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito't kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito't inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Tumayo po tayo. Ipagmunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaysa ni Francisco na aming Papa, at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol, ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo, sa pamamagitan ng iyong anak, na aming Panginoong Hesukristo.
Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Buong galang at pag-ibig tayong tumawag sa ating Ama. Ama namin, Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. O Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, at ngayon sinasabi mo sa amin dito, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tungayan niyo pong aming pananampalataya, huwag pong aming mga kasalanan, at pagkalooban kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyuri. Magbigayan tayo ng kapayapaan ni Kristo sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Lumuhod po tayo. Narito ang ating Panginoong Jesucristo, ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad ang inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amin pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo. At isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Ama naming mapagmahal, ipagkaloob mong aming mapakinabangan ang dulot na kaligtasan ng aming pinagsaluhan bilang sangla ng iyong tiyak na pagsagip sa tanan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Salamat po sa inyong pagpunta sa Quiapo. Ingat po kayo sa pag-uwi. Salamat po sa mga naglingkod sa misa, sa inyong tulong sa simbahan, mga pamisa, love offerings,
online donations. Sa mga nagdadala po ng bigas, dilata at iba pang pang-ayuda, maraming salamat po. Ang debosyon natin sa Poong Nazareno ay nagtuturo sa atin magmalasakit sa ating kapwa. Ang tunay na dakila, ang tunay na katulad ni Jesus Nazareno ay ang mga tumatanggap sa mga maliliit. Hindi inuuna ang sarili at laging isinap sa puso ang kabutihan ng lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawan nilang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang dala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila mga pangako sa binyag na ikaw ang kanilang ibigin at paglingkuran bilang Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kadakilaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Cristo Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipinto ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Cristo Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inuluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inuluwalhati ka namin.